Good morning, good afternoon, and good evening, everyone! Grabe, kinabahan naman ako. Ang dami natin ngayon sa Zoom. And okay lang po bang malaman kung nag-dinner na ba ang bawat isa? Okay lang ba? Type dinner. O, di ba? Sinimulan ko kagad sa dinner. Hindi naman halatang gutom mo, no? So, type dinner kung nag-dinner ka na. Kasi dapat nag-dinner ka na. Dahil ang conversation natin for tonight is a very, very special one. And I would highly recommend, please lang, do not do anything else aside from listen. Ibig sabihin, makinig po tayo ng mabuti. Kung kaya nyo po, kung merong mga notifications ang inyong mga phones, 'di ba? I-off niyo muna, pero wag niyo i-off yung wifi ha. Mawawala kayo dito sa Zoom pag in-off niyo yung wifi. Pero i-off niyo muna ang mga notifications ng phones ninyo or yung laptop kung naka-laptop kayo. Huwag nyo munang pansinin ang mga inquiries sa inyong mga messenger, di ba? Or sa text. Dahil napaka-importante po ng pag-uusapan natin ng ngayong gabi. At napaka-special po ng ating guest for tonight. And before I proceed in introducing our guest, ako nga po pala ay si Apple Chico Galineto. I am a CPA by profession, a mother, a daughter, a sister, pamangkin din po ako. And I would like to welcome everybody, all of you, men, women at heart, everyone inside our Zoom sa ating Women in Business episode number 2. O, di ba? I'm so excited. Bakit po? Dahil nung nagsisimula pa lang po ako kay Sante, idol ko na po ang i-interviewin ko tonight. Kaya medyo hayaan nyo ko medyo kinakabahan ako kasi I want to do justice in sharing her story. Lalong-lalo na, alam mo yun yung parang i-interviewin mo yung idol mo ngayong gabi. O, di ba? And when I first started in Sante, share ko lang saglit, di ba? I am still single that time. And she was sharing in Sante Barley Hall that time. And shinare niya kung paano niya na-juggle before na nag-homeschool pa siya. Ewan ko kung tamang pagkakatanda ko, 4 years old pa lang or 5 years old pa lang yung firstborn nila na anak and hino-homeschool po niya yun Pero at the same time, she's earning dollars. Gusto nyo ba yun? Kasi single pa lang ako, pero I was praying for a time talaga na dumating yung time if ever magkaroon ako ng husband or ng family of my own is I would be able to do that. I would be able to take care of my family and then at the same time have my own money. To all the women inside Zoom, 'di ba? Type gusto ko yan if you also want that to happen. Hindi lang yung marami kang pera, marami kang income, pero at the same time, you have quality time and you're able to juggle everything and balance everything. Now, I'm so excited kasi yung guest po natin ngayong gabi is someone whose journey is both inspiring and deeply grounded. I've been hearing her story. I've had a few coffee dates with her. And her direct selling career, nag-start siya nung college, kung tama nga carrying a vision early on that would eventually grow into something remarkable. Ngayon, together with her husband, isa sa mga mentors and idol din namin, she was able to build a strong community known as the League of Champions, going through seasons of challenges and growth that shaped not just their business, but also their leadership. She's also a traditional business owner. O, di ba? Na-handle niya yun, a respected leader. And, take note, grabe, one of the Hall of Famers in Sante. Nag-iisang babaeng Hall of Fame ni Sante. O, di ba? But beyond all these achievements, hanggang nyo to what makes her story truly powerful is this.
She is a hands-on homeschooling mother of three, a wife who builds alongside her husband, and a woman who continues to give time and presence to the people who matter most. Inspiring, di ba? Kung isa kang babae or pusong babae or na-inspire ka sa mga babae, she is proof, partners, that success is not about choosing. Hindi ka magsasacrifice between family and dreams, but about learning how to honor both. Partners, okay lang ba ngayong gabi, 'di ba? Mag-take down notes ka and make sure na makinig kang mabuti. Huwag mo munang pansinin ang mga nasa paligid mo dahil I am so excited to welcome our guest of honor for tonight. Pwede ko bang makita ang sa Zoom diyan sa comment section, type excited, 'di ba? And pwede ba nating paulanan na ngayon pa lang, hindi ko pa nababanggit ang pangalan niya kasi I'm really excited for this conversation na I hope you can feel my excitement, 'di ba? And sige sige nga, damihan natin yung hearts diyan. Ayan, sige, 'di ba? Nakikita niyo yung mga hearts diyan, type nyo excited diyan. And partners and guests, kung meron po tayong mga guests dito inside Zoom, let us all welcome our Orange Diamond Executive Director and napakaganda ngayong gabi, Mentor Sharon Atlas. Good evening, Mentor! Hello everyone! Good Grabe. morning, good afternoon, and good evening po sa inyo. Napaka-generous naman ng introduction na yon. Talaga namang kinikilig ako at napapangiti ako. Anyway, gusto ko po munang batiin since ngayon ay ating buwan ng mga empowered women dyan. Shout out po sa inyo lahat. My love for you. Happy Women's Month. I'm so happy na nandito po ako sa inyo. Kasama ko kayo ngayon. Celebrate natin ang Women's Month together. At syempre, ano pa nga ba? Ang pinaka-the best na gusto natin gawin lagi is to empower. 'Di ba? Empower each other. Syempre, hindi ko kakalimutan, meron din tayong mga ginoo dito. Nakita ko kanina, ako na nga po ang nag-accept kasi co-host pala ako, ina-accept ko na rin. Ayan, meron pa isa. Anyway, magandang gabi po sa inyo. Magandang pinagpalang gabi sa bawat isa. I'm so excited to share my stories tonight. At hindi ko alam, may quiz pala bago ang ano nito. Kasi po actually before tayo magsimula, sinasagutan ko. May quiz pala tayo, Mentor Apple. May Joke mga lang. konting kwentuhan lang 'to, Mentor. Don't Yeah. worry po, hindi naman 'to yung mga nakakadugo ng ilong na quiz. Alright. Naku, mukhang okay. Buti na lang kung isang nabanggit ko kasi takot po ako sa oral recitation. Ah, Okay. Please take note. Ayoko ng ganyan kasi ako mahiyain po ako talaga sa school. At yun. Anyway, I'm so excited. So simulan na natin kasi I know mahalaga po ang oras ng bawat isa. So what's your first question? I'm so wow. excited Ay, to grabe answer. naman. Don't worry, Mentor, hindi naman 'to yung mga pang-board exam na mga questions ang itatanong natin ngayong gabi. Pero, siguro sa mga first time po kayong maririnig, marami akong nakita mga mga bagong member natin ngayon sa Sante, sa team po namin. So, gusto po naming makilala ikaw. From the very beginning, paano nyo po sinimulan yung journey nyo, hindi lang sa Sante, pero yung sa direct selling journey? Kasi, I know you started the direct selling journey before Sante, and I also want our partners here to be, to love deeper or mas ma-internalize nila yung industry na kinabibilangan natin. What inspired you, Mentor, to begin so early? Ang bata nyo pa nung time na yun, di ba? And nung nag-start po kayo, may nakita na po ba kayo? May vision na po ba kayo that time? Exactly. Bata po ako nag-start. Actually, straightforward answer. What inspired me? And gusto kong sagutin yung ng who inspired me. So, my answer, it was June. Siya po ang naging inspirasyon ko para gawin ang negosyong to. Dahil alam nyo ba, nung ako ay kanyang pinapresenta ng marketing plan, nung huli, ang sabi niya sa akin, dito lagi tayo magkasama.
So, kaya ako po ay nag-join and I like that idea. So, I started my networking journey when I was 19-year-old. Second year college po ako noon. And my vision is to start a family with him. So, talagang totoo po yun. Pinangarap ko lang siya. Pinangarap ko lang po siya, kaya ako sumama sa ganitong klase ng negosyo. At hindi po naging madali. Actually, after 11 years pa, saka siya nagpakasal sa akin. So imagine, ang tagal ng pinaghintay ko, di ba? Pinlano kong maigi, ginalingan ko, pero 11 years akong naghintay. Alam niyo bakit ko po sinasabi? Kasi our love story is really connected to our success story from the start. So pinagsamahan po namin tong negosyong to at sabi ko nga, almost 2.5 decade, ganong katagal na ako po ay nasa ganitong industriya, and I can humbly say that isa po ako sa mga seasoned, sabi nga nila, networker. Kaya kung ano man po ako ngayon is dahil medyo malayo-layo at marami-rami na rin po ang pinagdaanan ko sa ganitong industriya. And, alam niyo po, meron din akong vision that time when I was starting. Siyempre, gusto ko ding yumaman. Siyempre, dito po sa ganitong uri ng negosyo, tumaas na yung pangarap ko. Kasi alam niyo po, way back, before ako ay mapunta sa Maynila, ako po ay probinsyana. At sa probinsya po namin, hindi masyadong uso ang mataas sa pangarap. Kasi ang pangarap lang po namin noon ay gumising sa umaga, kumain, maglaro, magtatakbo sa pilapil, manguha ng bayabas, umakyat sa puno ng chiko. Ganun lang kasimple ang buhay namin. Kaya nung pumunta po ako dito sa Maynila, doon nung pumasok ako sa ganitong negosyo, doon ko na natutunan na tumaas ang pangarap. Kaya ang ginawa ko po, sinipagan ko. After school, while my classmates, nasa mall, di ba? Nagkakaraoke, naggumagala. Alam niyo po, nasa mall din ako. Pero hindi po para gumala. Naalala ko po, during those time namin, nung nagsisimula ako sa networking, uso po doon yung tatambay ka sa mall. Kasi ang first company ko po, huwag ko na sabihin, pero ito po ay DXN, talaga namang ubod ng tagal na nito. So ang ginagawa po namin, pupunta kami sa mall, tatambay doon sa food court at maghahanap ng kausap. Ang tawag po namin doon ay pusakalan. Kailangan magaling ka, manghila ng prospect papuntang opisina. Buti na lang malapit yung SM Bacoor doon sa opisina namin. So, ganun po ang ginagawa ko everyday after ng klase or during mahaba ang break ko, pupunta ako ng mall and then hahanap ako ng prospect para kausapin. Ginagawa rin po namin ang flyering. Pero alam niyo po ang flyering namin, sa akin, ang experience ko dyan is mag-flyer ako hindi lang sa isang center. Tawag namin doon is center hopping. So from my school, so after graduation ko na po, nasa networking pa rin ako. Hindi ko talaga siya binitawan, yung pangarap ko na yumaman. Kaya ang ginagawa ko po noon, after school, pupunta po ako from Las Piñas, going to SM Bacoor, going to Imus. And then EPSA, makakaabot pa po ako ng FTI. At ano pong ginagawa ko, namamlayers po ako. So, ganun po ako kasipag. Kaya, sabi ko nga, dahil nakita ko ito yung industriya na magpapayaman sa akin, hindi ko talaga siya binitawan. At awa ng Diyos, dun sa journey na yon, ito na po ako ngayon. Kumbaga, yung vision na nakita ko noon, ay pinangyari ng Diyos. And I'm so thankful kasi nga, maaga akong naging open-minded sa ganitong negosyo. So, I hope nasagot ko po ang inyong tanong. Thank you, mentor. Actually, kinilig ako dun yung sinabi niyo na gusto niyong bumuo ng life with Mentor June A. O, di ba? And totoo yun, partners, no? Imagine niyo everything worthwhile, lalong-lalo na yung pangmatagalan talaga, you have to wait. And kailangan mong pagdaanan yung kailangan mong pagdaanan para ma-build yung skills mo. Imaginein mo sa top level, high level skill ni Mentor Sharon ngayon, kung hindi mo siya makilala before, hindi mo isipin, ay, nag-flyering din pala si Mentor Sharon. Ay, sabi nga ni Mentor kanina, di ba, namusakal din pala sila. So, ibig sabihin, pinagdaanan din pala ng mga Hall of Fame yung ganong klaseng journey. And,
Ngayon, mentor, grabe yung laki and lakas ng League of Champions. Sabi nga nila, 'di ba, build a community so strong, hindi nyo alam or hindi alam ng majority kung sino talaga yung leader. Kasi sa lakas po ng League of Champions, ang daming leaders, 'di ba? And yung every strong community, there's a story behind it eh. As ikaw po and si Mentor June A, we're building the League of Champions, there are still some challenges. 'Di ba? Merong maliit, merong malaki, and if okay lang po na i-share nyo sa amin, meron po ba kayong greatest, hardest challenge na pinagdaanan, and amidst those challenge, kahit na sobrang hirap, kahit na minsan parang gusto niyo ng ewan ko kung ano, kung na-feel niyo rin ba na gusto niyo mag-give up before, what kept you both fighting and going during those seasons? Apple, I want to answer first. I want to share to you two notable hardest challenges namin ni Mentor June. So, alam niyo po, before kami mag-start, when we were building the business from being broke, yun na yung unang challenge namin. Imagine mo, paano ka magsisimula ng negosyo nang wala ka? 'Di ba? Yung iba, walang puhunan. Kami po ay may utang pa. And kasabay ng financial challenges na yan is nagsisimula kami ng pamilya. Plus, meron pa po siyang nanay na pinapagamot. So, sobrang challenging po talaga sa amin. Pero alam niyo po, yung challenge na yon, ang nakita ko doon, the way I see it, ito yung nagtulak sa amin eh. Kaya mabilis kami. Kasi we were in that position na wala kaming ibang option kung hindi lumaban, kundi galingan, kundi sipagan, kundi maniwala. Kasi nga po, hindi maganda yung sitwasyon namin. So alam niyo po, along the way, ang pangarap ko lang po talaga sa asawa ko, kumbaga sa akin, wala akong pangarap eh. Pinangarap ko na makasama ko siya, pinangarap ko na magsimula kami ng pamilya, at alam niyo po, yung susunod na pangarap ko is mag-number 1 siya. Literal po, ganun po ka definite ang dream ko at ang goal ko sa buhay. Gusto ko maging number 1 siya sa Santay. Pero alam nyo, malapit na. Top 3 na siya. Pero alam nyo po, nakakalungkot. Ito na, dumaan na naman kami dun sa hardest part ng journey namin mag-asawa. Yun po yung that time na umalis po yung mga leaders namin. Yung inaakala ko, okay na, top 3 na, malapit na, konti na lang. And then we go really down. Sobrang bagsak po. To the point na kinukutya ang asawa ko na walang pera. To the point na wala kaming pambayad sa kondo. To the point na itinatago ko sa mga leaders namin na kung pwede lang na sabihin namin, teka, wag muna kayong makikain sa bahay kasi binabudget namin pinagkakasya namin yung budget namin for a week. Pero hindi ko po ginawa. I share to them, I open my house, at hindi nila alam yun. Natapos yung pinagdaanan namin, tsaka lang nila nalaman. And alam niyo po, ang pinaguhugutan ko doon, sabi ko nga, is we can rebuild again. Basta magkasama tayo. Yung paniwala ko na basta magkasama tayo, kaya nating ulitin yung nagawa natin. Kung nakapag-build tayo, kaya natin ulit simulan. Basta magkasama tayo. And yun po yung pinaguhugutan ko. Sabi ko, alam mo, babes, I'm so happy na siya, in-empower niya ako bilang babae na kaya ko pala. Kasi alam niyo po, mahirap magkaroon ng asawang magaling. In short, sobrang galing. Alam naman natin, kilala naman natin siya the way he speak. Pero alam niyo po, nakakatuwa din sa pagkatao ni Mentor June. Sabi nga, hindi lang ako yung in-empower niya. Ini-empower niya yung bawat leaders namin. Kaya nga, totoo po yan, tama yung sinabi ni Mentor Apple na hindi lang makilala kung sino talaga ang under namin. Kasi halos lahat sila, they are established as networker, as leader na talagang may pangalan kahit sa Santay. Kaya yun po yung mga challenges namin at ang nagbigay talaga ng lakas na loob ko, yung paniwala ko na, babes, pinag-pray natin tong opportunity na to eh. At
since naniwala ako na bigay ng Diyos to sa atin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dumating man tayo sa mga challenges, okay lang yan. Kaya natin bumalik kung ano yung sitwasyon na gusto natin. Kaya natin lumaban. And yes, marami pong mga pagkakataon na minsan iniisip ko, talaga bang yayaman ako sa ganitong negosyo? Marami mga thoughts po na pumapasok din sa akin. Pero ang aking laging tinatandaan, yung pangako ng Diyos na hindi kanya gagawing buntot, kundi gagawin kanyang ulo. At pagpapalain niya yung anumang hawakan ng iyong kamay. Kaya yun po yung lagi kong pinaguhugutan ng lakas. Always, pag down, pray. Alam niyo, sa totoo po, ako ay hindi umiiyak sa sharing. Pero when it comes to my meditation, my devotion, bago matulog, I always cry. Not just because hindi maganda yung sitwasyon, pero that's me. I always make myself humble sa magagawa ng Diyos. Kaya, before may nagtanong po sa akin na isang kasamahan din natin na co-hall fame namin, sabi niya, anong ginawa mo? Anong sikreto mo? Bakit nakabuild ka sa international? Parang lahat naman yun ginagawa ng karamihan, di ba? Lahat naman nag-online, lahat naman sinubukan mag-Facebook marketing. Pero why iba yung result mo? Alam niyo po, ang sabi ko sa kanya, hindi bro hindi yung ginawa ko kundi yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Siya talaga wala akong ibang maisip kasi hindi naman po ako talagang magaling. In the average, I am just like every average woman nandito sa room na to. Baka nga mas magaling pa kayo sa akin magsalita. Pero I always, pinapanghawakan ko lagi na pag partner mo ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Kaya hindi ako takot, sabi ko nga, alam mo, hindi ako kayang takutin basta-basta na, ay, ganito yung sitwasyon natin ngayon, aalis yung mga leaders. Well, hindi po ako nagutom, hindi kami naghirap nung umalis sila. Kaya, ang masasabi ko lang, magtutuloy po kami mag-asawa. And I hope kasama namin kayo na gawin ng negosyo hanggang sa huli. Alright. I think yun na po yung dalawang question, dalawang notable na gusto kong i-share sa inyo. Thank you, Mentor Shan. Grabe. Gusto ko po yung nabanggit ninyo kanina na ang palaging reminder ni Lord sa atin, hindi kanya gagawing buntot kung hindi gagawin kanyang ulo. And palagi ko rin po actually itong sinasabi sa anak namin na pagpapalain ng Diyos yung works of your hands. Kasi every time na aalis kami, tinatanong ni Eli, bakit kailangan yung mag-work? 'Di ba? Wag na lang kayo mag-work, mommy. Wag na lang kayo mag-work, daddy. Pero ang palagi kong reminder sa anak namin na, anak, kailangan namin mag-work para may i-bless si Lord sa atin. And totoo yun 'di ba, mentor? Walang i-bless si Lord sa atin kung hindi tayo magtatrabaho God will bless the works of our hands. Pero what will God bless if we do not do the work that we need to do, especially in our Sunday business? Tama po? And sobrang inspired ako sa iyo kasi every time na may kinikwento ang asawa ko, umaga pa lang nag-hustle na kayo. Ang tawag doon, may mga meetings na kayo ni Mentor June A. Grabe, no? Mentor, alam ko wala to sa napag-usapan natin, pero pwede ba akong mag-adlib ng isang question? Kasi naalala ko nung isang pandemic, merong interview sa inyo before na dumaan kayo sa financial crisis. And syempre, to be able to go, para makalampas doon sa financial crisis na yon, kailangan maging good steward ng finances. So, sabi nyo, before nung nag-start kayo kay Sante, baon po kayo sa utang, and then syempre, 'di ba, buhos na ang blessing ni Lord sa finances ninyo nung napalaki na yung network. How were you able to handle your finances from baon sa utang to na-manage na ng maayos and then to sobra-sobra na? Ayan, mentor. Well, alam mo, Mentor Apple, dagdag ko lang yung sa sinabi mo, na isa pa sa principle na gusto ko yung hard work. Talagang pagka sinipagan mo, you will never go wrong. Hindi ka sisira dyan. Pag ginalingan mo at dinagdagan mo pa ng sipag, you will always do it abundantly.
yung resulta magiging higit pa sa inaasahan mo. And then going back, because natanong mo yan, alam mo, gusto ko lang i-share po na tinitingnan namin lagi yung priority namin. So, we handle the finances. Tinitingnan namin kung ano yung priority namin. Alam niyo ba na meron kaming financial coach. Ang sabi sa amin during the season na negative ang aming cash flow, ang sabi niya po sa amin, okay, June and Sharon, wala kang karapatan mag-Starbucks. Tumatak sa isip ko yun. Bakit ako mag-i-Starbucks? Eh, meron namang ibang kape na hindi ganun kamahal. And knowing na ang sitwasyon mo is wala ka. 'Di ba? At yung ba ipa-priority mo? Yung mga wants? So kami, in-identify po namin ano ba yung priority natin. So ang priority namin is need. And then yung wants medyo hinandle namin ng tama. In fact, gusto ko lang pong i-share sa inyo how we say no to ourselves, to our urges. Alam niyo, lahat tayo may urges tayo eh. Yung impulse na bumili, uy, maganda to, uy, bagay sa akin to, uy, it makes me feel good. Alam niyo po, yun ang minaster namin ni Mentor June. Kaya po, kung ano man yung naabot namin ngayon is dahil sa disiplina namin, natanggihan ang sarili namin. Natatandaan ko po, meron po kami isang travel, global travel na yun. Sa US yun. But may mga maganda yung hotel eh. And then sa hotel, may restaurant na Japanese restaurant. Sabi ko sa asawa ko, Babe, malapit na tayong umuwi. Kain naman tayo doon kasi gusto kong itry yung Japanese restaurant. And then he said no. Babe, wag na kasi may pagkain naman yung Santay. Alam niyo po, natuto ako na, oo nga no, bakit ako gagastos pa? Eh meron namang pinaprovide naman ni Santay sa travel yung full board meal. So, and then meron pa pong isang instances. Nasa barko kami, nasa cruise. Meron akong, since nag-start po ako ng international sa Dubai, nakaipon ako ng almost 20,000 USD. And that time, pwede namin lambingin si Ma'am Karen. Ma'am Karen, baka pwedeng papalit ng dollars. So, dala po namin yun. Pumunta kami ng global travel, sumakay kami ng cruise, and then meron siyang nakitang relo na Rolex. Gusto ko nang bilhin sa kanya yun kasi wala po siya. Wala pa siyang Rolex that time. Sabi ko, sige na babes, kasya na to, yung 20,000 natin. Hindi ko na gagamitin yung credit card kasi kaya naman natin i-cash. Pero sabi niya, hindi na muna, hindi natin priority. And then, nung umuwi po kami sa Pilipinas, ibinigay sa kanya ni Santay ng libre, nung inawardan siya ng Hall of Fame. Personally ako, nung meron po kami travel, sa Paris naman, syempre alam niyo na, sa Europe, mura ang LV, di ba? So yung mga kasama po namin, yung mga ano pa rin, mga kaibigan ko na rin, and they went to LV store. Syempre kami, sama na rin kami. In my mind, okay, sige, pag may nagustuhan, bili tayo. Pero alam niyo po, nung nandun na kami, tiningnan ko yung presyo. Bis, parang hindi ko kaya. Hindi ko kayang lunukin, ang mahal. Para sa akin, hindi ko priority. Kasi mas gusto ko, that time, makasave, magkaroon ako ng savings sa dollars. So, ang ginawa po namin, pumunta kami sa H&M, and then pagbalik namin, they're happy, and I'm happy for them na meron sila. Kasi, iba-iba naman tayo kumbaga iba-iba tayo ng happiness. So nakita ko, mga kaibigan ko, masaya, may mga LD, I'm happy for them. Alam niyo po, ang nakakalungkot, hindi kami binigyan ng champagne kasi hindi kami bumili. So kami ni Mentor June, nakatingin lang sa champagne kasi sila binigyan dahil bumili sila. And then, alam niyo po, sabi ko, okay lang kasi hindi naman yan ang ano ko. Honestly, wala sa akin yun magkaroon ako luxury o hindi. Wala akong pakialam kasi lumaki naman po ako sa probinsya. Wala ano bang pagkakaiba ng bayong at ng magandang bag. Wala sa akin yun. So ngayon po, ito na. Dahil mabuti ang Diyos, binigay niya sa akin yung kahit na tinatanggihan ko, yung hindi ko priority. Kasi nakita niya yung puso ko na you can handle and you cannot be attached to those material things. 'Di ba? Alam niyo po, awa ng Diyos, ginalingan ko lang sa SDQ. Yes, mahirap naman po talaga yung ating 'di ba? Mahirap yung mga mechanics natin. Pero kapag ginalingan mo, makukuha. Naalala ko pa nga, pinaka-highest level para ma-unlock mo yun, sobrang hirap ng requirements. Pero alam niyo po, awa ng Diyos, kami ni Mentor Junior may pinakamataas na naabot sa SDQ level. Kaya naman po, ang ibinigay sa akin ni Sante, alam niyo naman, sa hindi pa nakakaalam, bakit ko sinasabi? Kasi po, gusto kong ma-inspire kayo na material na bagay, pagka nakita ng Diyos ang puso mo, ibibigay niya sa iyo yan.
Alam niyo po, binigyan ako ni Sante ng 6 na luxury bags. So, 3 LV, 2 Gucci, 1 Dior. So, alam niyo po, nung nasa Venice kami, nung binili ko yung Dior, ang presyo ng bag ko, which is napakasimple lang, kung hindi mo makikita, kasi hindi naman po ako, kumbaga, it speaks of my character. Ayoko naman masyadong bold na sumisigaw talaga sa bag, yung tatak niya, di ba? But my bag cost 300,000. Binigyan ako ng sapatos, binigyan ako ng belt, hindi po namin binili. Ni Mentor Jun, kung ano man nakikita nyo sa amin, ano po yun? Galing sa pinagpagura namin SDQ. Relo, binigyan din po ako ng relo. Ang first na binigay po sa akin ni Santay, meron siyang diamond din. Same color nung Rolex ko. Yung first is tag. Binigay sa akin yung may presyo pa, nasa 275,000. And then yung aking Rolex po is kalahating milyon. Sabi ko, alam niyo po, hindi ko to bibilin kasi hindi ko priority. Pero ganun nga parang Diyos pag nagpala. Kahit yung mga bagay na hindi mo na inisip na makuha is ibibigay niya pa. Pag nakita niya na ang puso mo ay tapat na katiwala, 'di ba? Ang sabi nga, pag nagtapat ka sa maliit, pagmamahalain ka sa malaki. Alright, meron lang po ditong makulit ang aking bunso. Alika dito, anak. Hi, Kuya Pakita ko lang sa inyo. Sean. Actually, hindi po si Sean. Ay! Sorry. Ayan. Hello. Oh! Hi! Yan po si Blue nakapasok. Sorry po. Patalastas. Ay, Oh, akin lang po siyang ilalagay sa labas dahil naglalambing. sige po, mentor. Willing to wait. Ayan. So, habang nag-aantay po Yung tayo, pa ako. ayun. Anyway, there you go. Okay. So, I hope na na-answer ko yung question mo, no? So, Grabe. More than. ingatan natin yung pinagkatiwala sa atin. Naririnig niyo po ba yung ingay niya? Gusto niyo pumasok. Sorry. Okay lang, mentor. Hindi po namin narinig. Don't worry. Mukhang naka-noise reduction ng iyong microphone dyan sa office. Alright. 'Di ba? Actually, ang ganda po nung sinabi niyo, mentor, eh. Pagka nakita ng Diyos sa puso mo, natapat ka, nakatiwala, or good steward ka ng lahat ng mga ibinibigay niya sa iyo, whether maliit ba yan or malaki ba yan, ibibigay niya yung nasa puso mo talaga eh. And siguro isa sa nagustuhan ko rin for siguro reminder din for myself as someone na alam mo na minsan mahilig mag-add to cart, 'di ba? Hindi ko ito bibilhin. Mahal ayan sabihan mo Yeah, ako. kaya ni Mr. R. Chris. Hindi ko Go. dahil or kasi hindi ko ito priority. And actually, mentor siyan, kaya ko po tinanong yan dahil marami tayo mga partners ngayon na nagsisimula kay Sante and sa ganda po ng ating Sante Edge ngayon, malaki ang mga kinikita na ng bawat isa. And yun yung gusto rin namin i-share sa inyo partners to be good stewards ng mga pumapasok at papasok na income sa inyo. 'Di ba? And mas palakihin pa po natin iyon. Now, siguro aside from business, ito yung isa rin mentor na sobrang hinahangaan at nirerespeto ko po sa iyo. 'Di ba? You are also a great mom. Na-observe ko po 'yan how yung kung paano yung behavior ng mga anak ninyo pagkasama po namin kayo and kung paano nila kayo mahalin. 'Di ba? So, yung anak natin nagre-reciprocate lang din kung ano yung naibibigay natin or pinapakita natin sa kanila eh. So, as a homeschooling mother ng tatlo, while also being a leader, 'di ba? Ang dami niyong hats ang dami niyong suot eh. And hindi lang 'yon, kung hindi alam ng iba, kayo rin po ay isang business owner. Ang dami niyo rin pong businesses na kung saan na-leverage kayo. Pero you are still handling them well. Not just handling them well, you are excelling in every field that you are in right now. So, siguro para at least makita rin po ng marinig din ng bawat isa, parang hala, napaka-overwhelming naman 'yon. Pero I'm sure nagawa niyo po ng paraan 'yan. So, how do you intentionally manage your time? And lalong-lalo na energy, 'di ba? Ano yung energy natin, tayo mga babae minsan spike up, spike down, para naman kahit papaano, kahit sobrang busy niyo po, ramdam pa rin ng family niyo yung love niyo, yung presence niyo po for them. Yeah, true. Alam mo, tayo mga babae, talagang minsan meron sa atin because of our hormones.
So, from the question itself, I really do it intentionally na maging nanay, na maging asawa, I hope. At maging mabuting business owner. Alam niyo po, um, how do I make it intentionally? I weekly plan yung pong kanilang pagkain. Yung baon po ni Santi and Sean, naka-meal prep na yan. So, Saturday, Sunday, nire-ready ko na yan for a week. Ready na. And then, na-instruct na kasama ko sa bahay anong gagawin nila. Pwedeng i-reheat na lang o kung paano gagawin doon sa na-i-prepare ko na meal. At alam niyo po kung gaano ka-intentional. Bago ako umupo, naka-ready na po yung pagkain. So, bago ako mag-meeting, malay Zoom yan o face-to-face, I make it a point na meron ng kakainin yung aking mga anak. Why? Kasi yun po yung love language ni Santi. So, iba-iba yung love language nila. Si Summer, kailangan lagi ko siyang kasama. Imagine niyo po, pag ako, kung nasaan ako, may anino ako na napakaganda at napakatalentong bata. Lagi ko siyang bit-bit. Si Sean, ang love language niya is affirmation. So every night, bago kami matulog, ina-affirm ko sa kanya, tinatanong ko siya, what makes you proud ngayong araw, anak? In English, kasi mahirap niya ako maintindihan. So, kinukwento niya sa akin ano yung nangyari sa kanya sa buong araw. Ina-affirm ko sa kanya yung love ko, na mahal siya ng Diyos, iingatan siyang matulog. And yung asawa ko naman, ang love language niya is service. So, I make it a point na maiparamdam ko sa kanya na pinagsiservisyohan ko siya sa isang araw na yun. Alright, so I make it intentional. And going back to that, may question ako sa Apple, is that the question going to number 4 or isa na lang? Going to number, Number code ko, no? ang number 3 yun, mentor. So, may Ayan, number 3. So, I make it a point. Alam niyo po, kahit na, for example, meron akong presentation sa labas, kahit na gano'n pa kalayo, I'll make it a point, I'll go back home and prepare the food. So, bumabalik po talaga ako sa bahay. So, kahit nasa 13 ako, bago ako pumunta ng Alabang, uwi muna ako kasi I have to check kung may pagkain si Santi. So, sobrang po, malaking tulong sa akin talaga yung a week. Pine-prepare mo na yung isip mo, yung gagawin mo, para hindi mo nalilimutan. Kasi ako po, makakalimutin talaga. So kailangan ko talaga ng preparation and yung intentionality na maramdaman nila, na masatisfy ko yung mga love languages nila. So, yun po. Thank you, mentor. So to all of us mothers, for me na, ay, sorry na, bakit ko na-replace, dapat add spotlight yan. For me as well, 'di ba? So intention, kailangan intentional yung lahat ng gagawin natin every single day. And siguro, as second to the last question, pero just in case lang, mentor, okay lang ba? Kunwari, merong biglaan, may gustong magpatanong. Yes. I'm born ready. Yun. So, if ever lang, pwede po kayong mag-ask ng questions diyan sa Zoom. Ito, ayan, meron na akong nakita sa Zoom mentor. Sabi, grabe, ang galing mag-multitask. So, may balance, sabi nga po ng tao, di ba? So, ngayon, parang ang nakikita nga ng tao is yung life ninyo is you're able to juggle everything so well. So, okay lang ba, mentor, kung gusto nyong i-share day in a life, or what is something na hindi kami nakikita behind the scenes? Ano yung may principle po ba kayo or guiding principle po ba kayo in choosing what truly matters, or what you need to do within the week, within the month, para siguro makakuha din kami ng advice or lesson po? Alright. Alam mo, I always go back to what is working for me. So, ano ba yung nag-work sa akin? Una po, ina-identify ko what is important and what is urgent. Kasi may importante, pero hindi urgent. Meron namang iba na mga bagay-bagay sa ating araw-araw na mga errands natin o yung mga schedule at mga ginagawa natin activity na some are urgent yet not important. So ako po lagi kong iniisip, ano ba yung importante at yung urgent?
para makapag-decide ako ng tama kung saan ko ilalagay yung energy ko. Mm. Diba? And then, so what is important for me? Siyempre po, June and the kids. So, sa akin, ang focus ko lagi is to go home bringing the bacon. Siyempre, dapat yung target mo is specific, di ba? So, dapat productive ka na may result. Hindi lang, kala mo productive ka, pero hindi naman pala yung result na gusto mong makuha. So, for me, to tell you straight, ano ba talaga yung aking target at ano yung priority ko? Siyempre po, mag-uwi ng pera. Kumbaga, gumawa ng benta. It's either maka-close ako or makabenta ako or yung tinatrabaho ko ba, lagi ko tinatrabaho, ito bang ginagawa ko ngayon, meron akong iuuwi sa mga anak ko. Kasi at the end of the day, tayong mga nanay, ito po yung lagi kong pinapaalala kahit kay Apple. At the end of the day, tayo ay nanay at ang ministry po natin, ang calling natin is ang ating mga anak, ang ating pamilya. So at the end of the day, gusto ko masatisfy ko yung need nila at yung extra comfort na maibibigay ko sa buhay nila. So lagi kong sinasabi, kung ang ginagawa ko ngayon ay hindi makakatulong para makuha ko yung target ko, hindi ko siya ipa-prioritize na gawin. So ako po lagi yung sinasabi, dapat alam mo kung ano yung hinihit mo. For example, tayo ngayon, ang kailangan natin is to make an income generating activities. Di po ba? Hindi dapat nawawala sa atin yun. Yung target natin, dapat mag-generate tayo ng income. Kaya kami po ni Mentor June, target namin talagang tumaas ang income. Bakit kami nag-150 million? Kasi yun ang target namin. Kailangan meron tayong maiproduce. Di ba? Meron tayong resulta na maipakita. At kahit sa ano pong negosyo na hinahawakan ko, actually, yan na rin po yung naging prinsipyo ko. Na kailangan, make it a point na nagpo-produce ka ng inaasahan sa'yo. Kaya yung aming pong mga crew, sinasabi ko sa kanila na hindi ka nandyan sa cart para lang hintayin na may bumili. Kailangan mag-effort ka para may bumili sa'yo. At huwag ka masatisfy lang na hindi nag-grow yung benta mo everyday. So ako, tinuturoan ko sila kung paano maging target-oriented. Okay, yung target natin ngayon kailangan ganitong amount, ganitong sales yung makuha natin. So pag hindi pa kaya, push yourself. Ibig sabihin may magagawa ka pa. Ano yung area na kulang sa'yo? Doon ka mag-focus. Kasi kahit ano naman yung focus natin, yun yung lalago, di po ba? Kaya, yun po yung prinsipyo ko para hindi ako mahirapan. Pero alam niyo po, at the end of the day, you have to accept that we are all human. Kaya nga, gusto kong ipaalala sa mga, lalo na sa mga kababaihan natin, na it's okay na minsan, na hindi natin nasasatisfy ang lahat. Kasi, tanggapin na rin natin sa sarili natin that we are human. Meron tayong mga limitations. So the way you see me, kumbaga, minsan nga parang, ayokong makita ako na parang, wow, superwoman. Wow, nadjadjagel lang lahat. No, hindi po. Sa totoong buhay, we can be like that for a moment, but not hindi lahat There's always, meron talagang mai-imbalance. Diba? May i-balance sa buhay natin. Meron tayong mga bagay na ma-overlook. Pero it's okay. That's being a human. And doon mag-start na yung sa atin yung self-love. Diba? Na makita mo sa sarili mo na it's okay magkamali. It's okay mag-fail. It's okay kung minsan feeling mo hindi ka enough. It's okay kung minsan meron kang napapabayaan. It's okay minsan kung wala kang benta. Okay lang yan. Pero at the end of the day, sabi ko nga, tingnan mo kung ano yung importante sa'yo at kung ano yung kailangan mong gawin agad para makuha mo yung goal mo at yung target mo. So, yan po. Grabe, Mentor, parang gusto ko makinig na lang at wag na mag-interview. Ang dami kong natututunan, partners! Type learning if you are learning a lot.
Ang bilis ng oras, magna 9 o'clock na. Gusto nyo pa ba, partners? More pa ba? I-extend pa natin to kasi ang time actually lang natin, mentor, is 1 hour lang. Pero 'di Correct. ba, ang bilis ng oras. Pero don't worry, dahil alam mo ba, mentor, sa sobrang daming na-inspire sa'yo, may mga 9 questions bigla ang napunta sa akin. So pipiliin ko lang. Pipiliin ko lang yung mga Yung madali yung pipili. walang numbers ha. Tutulungan ako ng mentor, Chris. Actually, siya, mga 10 yung binigay niya na tatlo sa akin eh. Pero, thank you so much, mentor, Sharon. At least, di ba, kami na mga nanay, na feeling namin, limited kami, kasi kulang sa oras, pagod sa mga dapat gawin sa bahay, na nakakita kami or nakahanap kami ng beacon of hope, na possible pala. Posible pala siya, pero we just have to make sure na alam namin yung mga priorities namin. And maganda nga po yung nabanggit nyo, mentor, dito na dapat alam mo kung anong hinihit mo eh. Which means kailangan you know your vision. You are clear with what you can see with the Sante business. 'Di ba? Pang extra income lang ba siya or pang legacy or long-term income siya? Siguro, mentor, in relation dito, mag-add ako ng isang question from an anonymous. 'Di ba? Sabi po niya, actually ito may ano eh, may tanong na siya na, for someone, a woman, whether mother man yan, whether single woman man yan, or single parent, or babae, or even lalaki, 'di ba? Who has doubts right now, nagdududa pa rin, whether nagdududa kung kaya ba niya, or ipagpapatuloy ba niya, or ang sabi niya sa sarili niya, hindi siya magaling. Same natin, mahiyain din po siya. Pero ano talaga, mentor eh, our past, merong talagang programming that limits us eh. Yung mga self-limiting belief na minsan ang hirap banggain. Ang hirap i-overpass eh, or something eh. For someone at your state right now, kunwari kakausapin niyo po yung person na yon, 'di ba? What can you tell them, or what would you like to tell them, na someone na nagdududa pa rin, hindi lang sa business, sa sarili niya, or sa ginagawa niya po, mentor? Alam mo, isang kape lang, tapos sa pagdududa mo. So, isang kape lang with mentor siyan, tapos sa pagdududa mo. Gusto kitang makilala kung sino ka man, pero kung ikaw, hindi na kita papangalanan. Ah, alam mo, yes, malaki talaga yung epekto. Alam niyo po, psychology graduate ako. And I know, and I understand kung ano yung pinanggagalingan niyo about self-doubt, ano yung nasa subconscious natin growing up. Para sa akin kasi, ang masasabi ko sa'yo is, huwag kang mag-dwell dun sa past na narinig mo, na sinabi sa'yo, na na-experience mo. Kundi, ang tingnan mo ngayon, ang tingnan mo kung ano talaga yung gusto mong makuha. At sagutin mo sa sarili mo, kung itong doubt na to, kung itong pagdududa ko, ang magiging hadlang para maabot ko yung pangarap ko, hindi ko ba siya bibitawan? 'Di ba? Kasi sabi nga alam mo itong business natin, it all boils down to your conviction. So I'm sorry, kailangan mo talagang tanggalin yan sa sistema mo. Number one na kailangan mong tanggalin is yung doubt. Kailangan, ang ilagay mo sa'yo, yung paniwala. 'Di ba? Kailangan, yung conviction mo 100%. At alam niyo po, awa ng Diyos, ako talaga, when it comes to conviction, sobrang kahit sa amin dalawa ni Mentor June, mas ako po yung nagsasabi, hindi babies, kaya natin to, hindi kaya natin tong abutin, hindi kaya natin tong lagpasan. Mas confident po ako na sabihin yun, knowing, hindi dahil maganda yung past ko. Kung alam niyo po yung past ko,
Ako yung sa school, ako yung nabubuli. Kasi nung growing up, galing ako probinsya, mahiyain ako, ang itim ko pa, ang payat ko pa. Tapos pagdating ko sa Maynila, ang gagaling ng mga classmates ko. Hindi ako makasagot. Ang grades ko ay 77. Pag nag-recitation po, nagkaka-anxiety na ako. Hindi ako magaling. Pero sabi ko nga, kung magdudwell ako doon sa hindi ako magaling, wala eh. Wala eh. Wala akong mararating. 'Di ba? So parang kinalimutan ko lang yon at sinabi ko lang sa sarili ko, hindi, kaya ko to. Kaya ko to. Naniniwala ako sa opportunity na to na bigay ng Diyos, kaya tatrabawin ko. So pag nag-start ka doon sa conviction na mai-reframe mo na yung isip mo na kaya mo na, doon na mag-start yun. At alam niyo po, kailangan sa akin, kailangan talaga sa atin is kaya natin i-regulate yung emotions natin. Kaya natin i-regulate yung mindset natin. Paano sabihin na i-regulate? Kasi minsan bumababa po kasi 'di ba yung energy natin, yung conviction natin, yung paniwala natin, yung hope natin, bumababa po yan, totoo yan. Pag may mga pinagdadaanan tayo. Pero dapat alam mo kung paano mo uh, you know how to pick up yourself. Dahil walang ibang maggagawa niyan. Believe me, wala po kayong ibang kakampi sa mundong ito. Sorry to say, hindi asawa nyo, hindi anak nyo, hindi kapatid nyo, kundi sarili mo. Kayong dalawa lang magkakampi. Kaya, mag-usap kayong dalawa. Paniwalain mo sarili mo na kaya mo. Kasi wala namang ibang magsasabi niyan, kundi ikaw lang din. At ikaw lang din ang makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng conviction. Hindi po ako, hindi si mentor, kundi ikaw. So, it's your decision to make. So, why not to have a better decision now na maniwala ka na, 'di ba? Na kaya mo at meron kang mararating sa ganitong negosyo. Grabe. Thank you, mentor. Ang ano, ramdam ko 'yun eh. Ramdam ko yung ano, yung nabanggit mo na ano, na yung conviction para sa sarili and nakaka-relate ako. Before Sante, I'm also yung ano sabi ni Abjun before na licensed professional pero mababa ang tingin sa sarili. Ganun po ako. Nabully at na ano, yung mga pinsan ko po, ayan andito ba isang kong pinsan? Yan, lahat ng mga pinsan ko magaganda. Ako, sakto lang during that time. Matatalino, mga valedictorian and everything. Ako po, umakit lang po yata sa stage ang parents ko. Dito sa Sante, pag na-awardan ako, wala akong award. At isa. Kaya nga mentor, tama po yung sinabi ninyo eh, na it's really up to us. Sa atin po nakasalalay kung ano yung mangyayari sa atin, kung ano yung magiging conviction natin. And lalong-lalo na po sa ating mga babae, whether wife tayo or single, 'di ba? Alam ko may mga single dito sa loob ng Zoom, kailangan natin i-regulate ang emotions natin. And monthly, meron tayong na-experience na nagpapaspike up ng emotions na yan. 'Di ba? So, I love yung sinabi niyo, mentor, na we should know how to pick up ourselves. Kasi at the end of the day, ang kasama natin sarili natin. Paggising natin, ang kasama natin, sarili pa rin natin kahit nakatabi natin yung mga asawa natin. 'Di ba? So, thank you. Thank you so much, mentor. Ito yung sinabi ni Mentor R. Chris, o mamayang gabi papatayin niyo daw yung ilaw, harap siya sa salamin. Gawin natin yon. Alam niyo ba, ginagawa ko yan? Alam niyo kung gano'n ako confident? Sa asawa ko, sasabihin ko sa kanya, ang ganda ko, no? So, pinapaniwala ko siya na maganda ako. Hindi lang sa salamin, pati sa asawa ko. And yung confidence na yun is, ano po, ang confidence, magre-reflect yan the way you see yourself. So, Yes. kapag tingin mo sa'yo, ang ganda mo, ang galing mo, ay mararamdaman na kausap mo yan. Kasi ang kagandahan naman ay subjective. Di ba? Ang galing, pwedeng hindi kasi meron tayong standard ng magaling. Pero kapag iyan, unang mong paniniwalaan, believe me, marami kang mapapaniwala. Di ba, Mentor R. Chris? Si Mentor R. Chris, alam niya yan. GGSS yan ang tingin ko sa kanya before. Pero nung magkasama na kami sa bahay niyan, alam niya ni Mentor Chris, pupunta na lang ako habang busy yan sa office niyan. Tapos sasabihin ko niya sa kanya, mahal, ang ganda ko, no? Yes,
Yes, yes. No, thank you, mentor. And totoo po yung sinabi nyo na every day we need to rewire the programming na ginawa sa atin ng environment natin when we were still growing up. Yes, And ang gwapo ni Kuya Odi, eh, syempre, I love it. Yes, ganyan. Dapat alam niyo po, maniwala tayo sa sarili natin. 'Di ba? Tigilan na natin ang pagdududa kasi walang magandang ibibigay sa atin yan sa buhay na 'to. true, true, mentor. And I love, actually, sobrang dami na mga pumapasok na mga tanong ngayon. And siguro mentor ito, maganda to po in relation din po kasi syempre nanonotice ng mga partners natin, you are Christian, 'di ba? You are so deep in your faith kay Lord. And siguro isa sa natanong po ng isang member ko na servant sa church, sabi niya, mentor, paano po nakakapag-serve pa rin sa church sila, Mentor Sean, amidst their busyness or their busy schedule? Alam niyo kami ni Mentor Jun, lumaki po talaga kami sa church. And I can say na talagang kung meron man kaming success ngayon, siguro, not siguro, but definitely nilingap ng Diyos yung paglilingkod namin. Ako po, I grew up in the church, sobrang active po kami sa lahat ng mga activities. Ah, During college, bukod sa nagne-networking ako po ay isa pang volunteer na writer sa magazine namin. So kahit gabi uuwi, papasok sa umaga, that's how you ano that's yun ang lumaki ako ng gano'n na volunteer oriented ka pagdating sa church. Hanggang ngayon po, kami naman ngayon kina-compensate namin since sobrang busy talaga ng schedule namin is ano na ba yung calling? Before, ang kaya kong iserve is myself. Yung oras ko maibigay ko sa church. Yung presensya ko sa ano mga gawain nandun. But right now, we can compensate it sa status namin through giving. Kaya alam niyo po, doon naman namin pinagbubutihan ni June na maibigay yung ministry namin when it comes to giving. Kaya awa ng Diyos kasama po kami sa business circle ng church namin. Ito yung handpick ng aming leader na mga business people na loyal at ready. Alam niyo, loyal in a way na yung donations na foundations na sinusuporta namin and ready kapag may mga um, alam mo na, may mga instances na nangyayari sa atin like bagyo and ano pa ba, yung mga nangyari sa ating kalamidad. So kami po yung tinatawagan to reach out para sa mga kababayan natin. So yun po yung how we serve right now ni Mentor June. Thank you, mentor. Actually, inspired nga po ako sa inyo kasi kung hindi po alam nung nakararami, na-observe po namin, even on a Sunday, kahit nasa travel, basta time for worship ng church nila Mentor June A and Mentor Shan, pupunta talaga sila sa isang room and they will worship God. So, alam nyo, sa life pa lang nila Mentor June and Mentor Shan, makikita nyo na kung paano gumalaw si Lord eh. Kasi kumbaga sa ano, sa priority nila, number one talaga si Lord. Hindi si Lord ang nag-a-adjust ng time niya sa kanila. Sila ang nag-a-adjust ng time nila para kay Lord. Kahit nasa ibang bansa, kahit nasa cruise, naalala ko yan, Mentor Shan, 'di ba? Tumapat ng Sunday ang cruise natin, nandun kayo sa room ninyo and nagwo-worship kay Lord. Kaya partners, with due respect sa religion ng bawat isa, ang pinaka, siguro kung may uuwi pa po kayo ng mas ano, tatandaan talaga natin is kailangan in every endeavor, business or family, so Lord po yung number one. And I-add ko na rin, no, personally, kami ni Mentor June, talagang when it comes to prayer and the word and the Bible, yon every night, as in, every night nakikinig po kami ng mga Bible verses. And then, kapag ako nasa aeroplano, nagbabasa ako ng Bible. And, alam mo yon sa atin kasi mga Christian, ang worship naman natin is hindi lang every Sunday. Everyday living mo yan. Naka-incorporate na talaga sa sistema mo yan na
magme-meditate ka, 'di ba? Makikinig ka ng mga praise and worship, magbabasa ka ng Bible. Kasi it gives me, it pacify me. Literally, it pacify me. Yun po ang nakaka-pacify sa akin. At with the recent war going on, alam mo yun, wala kang ibang pupuntahan. Hmm. Talagang nakaka-worry, talagang nakaka-anxiety, talagang alam mo yun, maraming dahilan para ma-depress ka, matakot ka. Pero at the end of the day, kapag alam mo yung rooted, yung personal relationship mo sa Diyos, that will help a lot. Kaya yun po yung sikreto namin ni Mentor John kung bakit kahit may mga pinagdadaanan tayo ngayon sa mundong to, is lagi lang tayong magtiwala na nandyan, na iingatan ka, yung pangako niya, panghawakan mo lang. Amen. Thank you, mentor. And kaya nga truly mas dumadami pa po yung nai-inspire sa inyo. Kasi dito sa business natin, hindi lang siya talaga pera-pera lang eh. We know who is the source of all the blessings na binibigay sa atin or na tinatatanggap po natin ngayon dito kay Sante. And mentor, meron po kasi tayong isang OFW na question, ano ba, phone in question. 'Di ba? Kasi Correct. narinig po ng isang partner natin, you are able to build outside the country in a country wherein maraming OFWs. 'Di ba? So, siguro gusto lang din po niyang malaman as an OFW. Siya ay isang OFW, sabi niya, how can we guide OFWs na into Santay naman, member naman, 'di ba? Pero hindi po masyadong sineseryoso na gawin ang negosyo kasi malaki yung income. Stable ang income as an OFW. So baka meron po kayong pwedeng i-share or ibigay na advice sa mga partners natin na OFWs na nakikinig ngayon? Okay, alam niyo po, sa akin lang, kung masaya po kayo diyan, at I wish kasama niyo ang pamilya niyo, pero kung hindi, yun yung paghuhugutan niyo eh. Ano ba yung mas pipiliin niyo na okay kayo pero hindi niyo kasama ang pamilya niyo? Or kasama niyo yung pamilya niyo at okay kayo? 'Di ba? Sa akin po, yun lang eh, hanapan mo ng dahilan kung bakit mo gagawin 'to. Kasi at the end of the day, yung pong dahilan na yun, yung reason natin, para nga sa amin ni Mentor Jun, yung non-negotiable why, yung pa rin yung magtutulak sa'yo para gawin mo yung negosyo. At ako po, awa ng Diyos, yun din yung naging guiding path ko para ma-empower ko yung mga leaders namin sa ibang bansa. Yun din ang vision ko na yung ating mga partners dyan, na hindi kasama ang pamilya nila, they go back home. Kasi at the end of the day, lilipas yung oras natin, 'di ba? Pero ano po yung memories na naibigay natin sa mga anak natin? Ano yung maiiwanan natin sa pagtanda natin, 'di ba? Kung ang priority lang natin is okay naman ako, kumikita naman ako dito. So, at the end of the day, you have to go back kung ano po yung non-negotiable why nyo and pursue it. Kasi yun ang magtutulak sa'yo. Walang dahilan. Sabi nga, kahit na nasa ibang bansa ka, wala dyan ang apply mo. Pero pagka ikaw, alam mo kung ano talaga yung non-negotiable why mo, gagawin mo yung negosyo eh. So, hanapin nyo lang po yun kasi yun ang magtutulak sa inyo para gawin ang negosyo. So, yun po. Thank you, Mentor Shan. Grabe. Ang alam ko na bombard kita sa dami ng questions, 'di ba? 5 lang yung binigay ko, dumami bigla. Pero maraming Ako, quiz, yung pala, quarter exam. finals exam na pala, Yeah. Pero siguro mentor, eto na. Don't worry po. Last question na natin ito. Kasi I'm sure punong-puno na. Kumbaga, ay not really sobrang umaapaw na kasi gusto natin kung ano man yung masalo ngayon ng mga partners natin is maisa-puso at ma-internalize nila. Dahil pag naisa-puso at na-internalize nila lahat ng mga lessons na natutunan nila sa inyo ngayong gabi, yun yung magkakaroon ng long-lasting legacy. So, our question, wow, di ba? Last question po natin is about legacy and impact. And actually, sobrang nakakabilib dahil you are the only female Hall of Famer in Sante.
'di ba? So as a leader and a devoted mother, looking back, what kind of legacy ang gusto niyo pong iwanan for your children and sa mga leaders din ninyo or sa mga tao na nililid ninyo, Mentor Shan? Yeah. You know, Apple, what legacy I have in mind right now is that is building wealth with purpose. 'Di ba? Puwede naman na maging mayaman tayo, kaya lang at the end of the day, bakit maraming mga successful, mga mayayaman, at the end of the day, mas pinipili nila na wakasan yung buhay nila. Kasi nag-end na sa kanila yung purpose. Pero pagka ginawa natin 'to, na ang pagpapayaman natin is dahil alam natin yung purpose natin, that is something. At alam niyo po, sabi ko nga lagi kong, kinuwento ko na rin na sa inyo during the event na kung meron man akong pinakatamang desisyon sa buhay, 'di ba, na bukod sa pagpapakasal sa asawa ko, is to stay with Sante. Bakit? Kasi yung vision, yung values ko, namin mag-asawa is naka-align sa kumpanya, 'di ba? Sa atin po, mas pinipili natin yung faithfulness in stewardship, 'di ba? Hindi yung pang-sarili lang. Kumbaga hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang, para mai-flex mo lang yung mga na-achieve mo, para makita lang na magaling ka, para mai-display mo lang yung luxury lifestyle mo. Hindi po, kami pong mag-asawa naniniwala talaga kami na kung meron mang ligasiya na gusto namin matutunan ng mga anak namin is yung faithfulness and stewardship. Kaya alam niyo po kami ni Mentor June, pinilit namin na ingatan talaga yung biyaya ng Diyos sa amin, na intact. Kaya mas inuna po namin yung mga bagay na magpapasok na investment sa amin. So, ako inuna ko, pinangarap ko na magkaroon ng savings na dollars. So, nung meron akong savings na dollars, sabi ko, Daddy, mag-invest tayo ng dollars. So, imagine niyo po, ngayon, talagang maganda yung naging decision namin. Mataas ang dollars ngayon, bagsak ang peso, pero nai-align namin na hindi kami matatakot sa recent na hinaharap ng Pilipinas. At nung yung inalign po namin yung vision namin, nakita rin namin na hindi binabalik namin, binabalik namin sa lipunan kung ano yung blessings na nakukuha namin. Kaya instead of bumili kami ng mga luxury car, magpatayo agad ng mansyon, inuna po namin yung negosyo na makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Mas inuna po namin yung mga rental properties. Sabi ko nga, alam mo, ah, tatlo lang naman yung anak ko, pero meron na silang tigda-dalawang kondo. So, yung sa rental ng condo po namin na nasa 6 digit din naman, sabi ko, kung sila ay lalaan ko yung sa baon nila, siguro malaki-laking baon na nila every month. Mga nasa 50,000 na ang isa sa kanila. So, sabi ko, paglaki nila, hindi na sila hindi na sila magsisimula from the scratch. Kumbaga, hindi na nila pagdadaanan yung hirap namin. And gina-guide din namin sa kanila na wag silang maligaw na landas. Kaya nga, alam niyo po si Summer, lagi ko talaga tinuturuan. Isang beses nag-aaway kami. Kasi sinuot niya yung Dior ko. Sabi ko, anak, wala kang karapatang magsuot ng Dior. Wala ka pang trabaho. Hindi pa established ang career mo. Kasi gusto ko makita niya na lahat na meron kami is because we deserve it. At pinaghirapan namin yun. At gina-guide ko siya na hindi rin maligaw yung landas niya, 'di ba? To be a good steward din na hindi na kahit meron ka, hindi yung kailangan na alam mo yun, yung sarili mo yung napapapurihan. At the end of the day, alam namin na ang purpose namin sa buhay na ito is ibalik ang kapurihan sa Diyos. Kaya kami po ni Mentor June, ayun nga alam niyo po, sabi ko nga, lagi kong pinag-pray na, Lord, lead us to where we can glorify you more. Kasi, totoo naman, marami na kaming narating. Kung ako tatanungin niyo po, ano pa ba ang pangarap ko na hindi natutupad? Honestly po, lahat ng pangarap ko natupad na. 'Di ba? Si Mentor Jun lang naman pinangarap ko eh. Aside from mga mga bagay sa mundo, sabi ko, kami po, hindi naman kami, kumbaga, pwede kami magkasya kung ano meron kami. Ngayon, sa meron kami ngayon, we had enough. Sabi ko nga, kaya minsan pinapaalala ko sa asawa ko, it's okay, let's slow down. Kasi we had enough. Bakit natin, di ba, bakit mo ma-overlook
yung moment, yung biyaya ng Diyos sa'yo ngayon dahil sa mga bagay na gusto mo pang marating. So, sabi ko sa kanya, let's keep the moment na ito yung i-enjoy natin na meron tayo ngayon. Kasi, yun naman po yung ano, yun naman po yung importante sa buhay, di ba? Na alam mo yung purpose mo at alam mo kung ano yung objective mo sa buhay. At sa amin po ni Mentor Jun, yun yung purpose namin is to build wealth at na mapapapurihan ng Diyos sa buhay namin. And I hope wala nang tanong. Joke lang. I really enjoyed this night. And I'm so happy in-invite niyo po ako. Please invite niyo ako again. Alam niyo, bihira lang akong magsalita kasi hindi dahil sa ayoko, kasi wala nang nag-invite sa akin. Hindi po, biro lang. Kasi alam ko naman that my husband is really good at yun talaga ang gift niya. Kaya ako po, I'm happy to empower women like me at maging inspiration niyo po. So, anytime na makita niyo po ako, usap tayo, kwentuhan tayo. I know somehow makaka-impart ako, maka-inspire ako sa buhay niyo. And thank you po sa opportunity na binigay niyo sa akin na ako ay nakapag-share tonight. And I hope po na marami tayong na-gain na knowledge and inspiration. So, yun po. Thank you, Apple and Mentor R. Chris. Thank you, Mentor Shan. Sorry, hindi ko kayo pinaiyak kasi talagang hindi po ako iyakin sa screen. Alam niyo po kung bakit. Kasi nanginaya ko sa makeup ko. Mahal yata ng makeup niyo, Mentor. Okay lang yan. Mas gusto ko happy tayo pag napag-usapan ng buhay. Thank you, Mentor. Actually, ipapa-closing pa sana kita kaso dumiretso ka na sa closing. Thank you so much, Mentor Shan. So, i-add ko na ang sarili ko dito sa By spotlight. the way, gusto ko lang po pwede ba mag-promote muna ako? Yes, sige po, Yes, may Mentor. po-promote po ako sa inyo. And I hope, alam niyo na po ito. Ito po nakatulong talaga sa akin ngayon sa ating Santay Edge na nagulo na ko eh. Santay Next, sabi nga pala, hindi na Santay Next. Pero alam niyo po, ito nakatulong talaga sa akin. And I want to share it to you kasi gusto rin namin ni Mentor Jun na makatulong sa inyo. Since nag-launch ang ating bagong Complan, hindi na po ako nahihirapang mag-present. At sa dami po ng tatandaan ko number, salamat sa aking asawa dahil siya ay gumawa ng booklet kung paano po makakapag-present. Makita niyo ba? Ay, hindi. Medyo nag-ano siya, Oh, Mentor, dahil sa virtual oh. background. So, ito po ay tools na ginagamit namin. Ayan, ayaw. Yon na ginagamit namin for presentation. So I hope makatulong din po sa inyo. Anytime na meron po kami ni Mentor Zone, we are so willing to share it to you. Kung bakit kami nag 150 million, dahil po yung sa kalidad ng ng asawa ko, ng ginawa niya. So I hope po na na meron din tayong something na magagamit for presentation. So yun po. Thank you, Mentor. Actually, yung batch 1 namin, ayan, si Mentor Chris, i-add ko lang sa spotlight. Mentor Chris, add kita sa spotlight. Ayan. So, Elite Driven, we already have ours. Ayan. First 13 pa lang ang nakukuha namin, Mentor. So, actually, may plan na kami mag-batch 2 ng pre-order. Oh, thank you. Willing po ako mag one-on-one. Sabi ko nga, pag nakita niyo ako sa office, wala akong kausap, tuturuan ko po kayo paano gamitin ang tools. Kasi gusto talaga namin ni Mentor June na maka-take off tayo na mabilis, maka-momentum ang bawat isa sa atin. And we cannot do that kung hindi natin alam ang gagawin, di ba? Kahit sobrang sipag mo, hindi mo naman alam kung anong tatrabahuhin mo. Wala rin. So, kailangan lagyan natin ng sipag at sistema. Thank you. And Mentor, to add that, 'di ba? Naalala ko, nabanggit nyo, aside from the booklet, meron pa kayong access sa free training ni Mentor June A. Yes, opo. Hindi lang po Oh. training, iga-guide po namin kayo along the way. Yung pong ginawa niya ngayon na sistema is from day 1 ng prospect nyo, 48 hours ng prospect nyo, going to 1 month, and paano niya i-hit ang ED, ang gold, platinum, and diamond. We are here for you along the way. Meron na po tayong gagawin. So, hindi na po kayo matatakot at hindi na kayo magdududa na hindi nyo kaya. Kasi kung ano po yung galing ni Mentor Diyos sa pagpe-present, nandun na lahat. 'Di ba? At ang maganda po doon is kahit yung mga bagong salik, kaya na nilang gawin ang negosyo. So, yun po.
Yes. And siguro add ko lang mentor, 'di ba sabi nga nila mahirap kopyahin yung galing ni Mentor June A. Pero ang kayang-kaya naming kopyahin at i-duplicate yung sistema na Yes. ginagawa po ninyo. So, partner, sige nga sa mga wala pang copy nung So Rich Tools, type naman kayo diyan sa Zoom if ready na kayo na bumili ng So Rich Tools. Okay, so Elite Driven Partners, mag-set tayo ng batch 2 ng pre-order. Type So Rich, sige nga diyan sa Zoom if we can if you will commit sa pagbili ng So Rich tools natin ngayon, 'di ba? So ayan mentor marami na ayan, marami pong mag-o-order Sorry, add ko sa promotion ko. Since alam niyo po kung bakit ako naka-build ng international. At ang problema kasi talaga, since matagal na kami sa networking, alam namin ni Mentor Jun kung ano yung problema, kung ano yung dadaanan ng downline. Paano kung wala si upline, walang magmo-motivate sa akin? Paano kung wala si upline, wala akong kasama mag-present? Alam niyo po, kaya ako naka-build sa international is because we have the system kung ano ang gagawin nila. At this time, meron tayong iiwanan sa kanila. 'Di ba? Iwanan sila ng tools para yun ang gagamitin nila to build their own network. Kahit nasaan ka, kaya mo nang gawin ang negosyo because of the system. Di po ba? So, yun lang. At sana, sa ating mga OFWs dito, makarating po ang aming ang aming booklet sa inyo. Pero hindi po kasama shipping kasi honestly wala naman po kami tubo dito. Ginawa lang talaga namin ito is to have the team na makaarangkada tayo. Kasi pag nagtatanong Sir Joey, ano ba kailangan ng team para gumalaw? Ito na po yun. Ito ang kailangan natin para lahat tayo alam natin kung paano tayo gagalaw ng mabilis. Thank Dahil you, sa sistema mentor. na. Oy, baka partner baka makita nyo, hala, mentor, parang ang laki. Dadalhin ba namin yan araw-araw? Hindi po. Meron po siyang, ang tawag doon, punitable. Ang pangit. Yes, yeah. Yung perforation po na Yes, napapalit siya. Okay. yun. So, partners, Pwede nyo ibigay napakaganda sa mga din. prospects nyo pagkatapos ng presentation. Nako, excited na ako, mentor. May meeting nga kami about that, kung paano namin ikakaskade pa sa team. So, how much po yan, mentor? So, partner, it's only 600. Yeah. Affordable, lalong-lalo na yung value na matutulong or itutulong nito sa pagne-network natin. So, imagine mo 600 only, pero may chance ka mag-earn ng makaklose ka ng ultimate 30 plus thousand. 'Di ba? So napakaliit na value na i-invest natin as one of our tools na pwede po natin magamit sa pagne-network natin or pagbi-build natin ng network. Kaya thank you so much mentor siya na grabe. Sobrang generous nyo sa pag-share ng system nyo sa amin ng EF1 system. Dati naalala ko nung nag-start ako dito kay Sante, yung organizer 700 pesos 'yun. Dala-dala ko 'yun, ang bigat pa nun mentor sa bag ko nun yung EF1 na organizer. Pero ngayon, wow, order 2 pieces kaagad, Mentor Sharon. So, elite-driven partners will just have a pre-order for a form siguro sa mga o-order po sa batch 2. Kasi batch 1, mahal nagbayad naman, nabayaran na natin kay Mentor siya na. Ayan. So, ayun, transferred na yung payment. So, batch 1, paid na already. So, batch 2 na po tayo. So, thank you so much, Mentor Shan. And siguro, iko-close ko na rin po ang ating Zoom for tonight. Maraming salamat. And ang hindi ko talaga, siguro ang connected at nung nag-start ako dito kay Sante Mentor Shan, ang prayer ko dito is makita ng tao kung paano gumalaw si Lord sa buhay ko. And naantig ako dun sa sinabi mo na Lord lead us to where we can glorify you more. Kasi yan ang isang totoong leader eh. That's what a true leader is eh. 'Di ba si King Solomon, he did not ask for riches, he did not ask for fame, but he asked for wisdom. And when you ask wisdom from the Lord, how will you do that? It's when you always pray for leadership or for guidance, for direction from the Lord. Through prayer, through devotion, and yung pagre-read ng Bible. So, as we close tonight's conversation, Mentor Shan, hopefully, please accept our sincerest gratitude. Maraming salamat po for sharing your heart and your journey with all of us.
yung story mo po reminds us that true strength, hindi lang siya about what we achieve, kung ano yung na-achieve natin in life. Pero it's how we continue to show up every day for the people and the purpose entrusted to us. Sabi nyo nga, dumating kayo sa times na naka-experience kayo ng down moments pero hindi naramdaman yun ng downlines nyo. You showed up every single day because that is what a leader is. Hindi niya tinatakbuhan at hindi niya iniwanan yung mga downlines niya kahit na siya mismo, kayo mismo ang naka-experience ng mabibigat na trials and challenges. And as I was listening tonight, I'm reminded of this powerful verse in the Bible, Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. And I believe etong Bible verse na to, it reflects the kind of woman we heard tonight, we saw tonight. A woman who continues to rise, to lead, to nurture, and to build. Hindi dahil madali. Narinig natin kung gaano kahirap ang naging journey ni Mentor Shan. But because her strength is anchored in something greater. Partners, sa mga nandito sa loob ng Zoom ngayong gabi, may this be a reminder for all of us that no matter what season we are in, kung ano man yung pinagdadaanan mo, maniwala ka na dahil anchored ka kay Lord, anchored ka sa core mo, you will be given the strength, yung lakas at tapang to keep going, to keep building. Kung ano man yung vision na nakita mo sa business mo. And to every woman here, to keep becoming the woman we are called to be. Good evening everyone and God bless po sa lahat. Maraming salamat at i-stop ko na ang recording.